Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. Uy, long time no see mga kababayan. Pagpasensyahan nyo na, medyo ito pong linggo na ito, tayo po ay masama ang pakiramdam. Tayo po ay inuubo at sinisipon. Kaya pagpasensyahan nyo na kung medyo minsan tayo ay titigil para umubo at sumipon. Ngunit kasi napakahalaga po ng balita na ito na kung saan barado, sunog at pahiya yung bagong tanim witness ng Kamara. Tanim witness ng Kamara dito po kay BP Sara Duterte upang tanggalan ng credibility ang ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Alam naman po natin na hindi naging effective yung mga pautot nila noon, yung confidential funds, hindi naging effective. Ano pa ba? Yung mga pautot nila na budget ng OBP, hindi naging effective. Yung pag-deliberate sa budget at kahit doon kay Chihuahua, doon sa committee ni Chihuahua, hindi rin po naging effective. So ngayon sila naman po ay naghahanap na naman ng bagong issue. At ito naman, meron na naman silang bagong tinanim na tanim witness, At ito, papatunayan ko sa inyo na sablay ho itong tanim witness na ito. Itong tanim witness na ito na ginawa ng Kamara ay talagang namang kahiya-hiya dahil tablado sa lahat ng anggulo. Ipakikita ko sa inyo at sa dulo, naku po, yari. Sa dulo, sasabihin natin kung paano inilagay sa kalalagyan etong si tanim witness. Pakinggi. Panoorin natin. Isang dating Undersecretary for Human Resources and Organizational Development ng Department of Education, ang Head of Procurement Entity ng Kagawaran, ang Minsan talaga kung ano nasa loob mo, lumalabas sa itsura, no? Hindi. Tinasabi ko lang naman. Hindi ko naman sinasabing pangit. Wala ko sinasabing Pero yung, yung aura, ika nga. Yung aura, yung loob, lumalabas sa aura mo, Tigo sa ikalawang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito ang House panel na nag-iimbestiga sa paggastos ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte, gayon din ng Department of Education o DepEd ng kalihim pa ng Kagawaran ang Vice Presidente. Inihayag ni Gloria Mercado, dating DepEd Undersecretary at Head of Procurement Entity, na sa loob ng 9 na buwan mula February hanggang September. Naku, madam, para-paraan na lang ginagawa nitong dalawang to. Itong naka-green na ito, itong congresswoman na ito, halatang-halata na ito Halatang-halata na yung mga galawan nito 2023, nakatanggap ito ng envelope na may lamang 50,000 pesos. Naku, nakatanggap daw ng envelope. Naku, patay tayo dyan sa envelope na yan. Nakita ko na yan. Mamaya papakita natin. Pasisinungalingan natin yung lintik na envelope na yan. Buwan-buwan mula sa tanggapan ni VP Duterte. Inusisa ng mga kongresista kung para saan ito. Hindi naman inusisa. Walang ginawa. Kung ako yan, usisahin ko talaga yan hindi naman na inusisa, tinatarantado nyo naman kami. Sorry naman. At kung naniniwala ba itong payola o suhol ito sa kanya ng Tingnan nyo yung envelope Tingnan ninyo yung envelope na maigi. Tingnan ninyo. Yan daw yung suhol na 50. Ang Pangulo sa pagiging Head of Procurement Entity o HOPE sa DepEd. And what do you think is the reason kung bakit yung envelope nag-start lang during your appointment as HOPE? Bakit po walang envelope nung HR pa lang kayo? Tapos biglang nagka-envelope nung naging HOPE kayo? I think it's... Yung HOPE, yun daw yung nag-handle ng procurement ng DepEd. So, nung naging siya po ay naging in charge doon sa procurement ng DepEd, binibigyan daw siya ng 50 ni BP Inday Sara Duterte kada buwan. Yan, nasa envelope daw yan. It's like an allowance maybe for an extra work because sometimes I have to stay until midnight to look at the documents. If that is just an allowance, ma'am, then the rest of the officials of the DepEd should be receiving also their respect. Kuwari, bait-baitan pa siya. Hindi, ma'am, allowance lang po ito. Allowance lang. Mamaya-maya, tinan niyo, sumama na ugali nito Mamaya-maya, tinan niyo. Envelopes, do you think so? Don't you think so, ma'am? If that is just an allowance,
then the rest of the officers of DepEd should have their own envelopes as well. Mr. Chair, that's precisely the reason why I did not open any of it. Because I that understand. was very uncomfortable. Pakinggan ninyo ha, I did not open. Okay? I did not open. Pero alam niyang 50 laman. Kasi daw bandang dulo inopen. Tingnan natin. Pakinggan lang natin testimony niya. Mahuhuli ito sa kanyang sariling bibig. I understand. And that leads me to the next question, ma'am. Why were you so uncomfortable with the envelope when you believe that that is just an allowance? I'm 40 years in government. Self-made po kami. 40 years na daw siya sa gobyerno. Bakit wala nangyayari sa DepEd, ha? Mga nakaraang DepEd. I come from Samar, so I have all reasons to protect my name. You wish to protect yourself. Do you confirm? Yes. And the reason, ma'am, is because you believe that that envelope is a bribe. Do you agree with me? Because otherwise, you will not appreciate the job as difficult. You will not uncomfortable opening what you believe is allowance. You will not be thinking about the ombudsman case. You will not be thinking about protecting your... Ginagawang bayani ni Congresswoman. Style mo, bulok! The reason why you are considering all these concerns is because you believe that the envelope is a bribe. Do you agree? Yes or no, ma'am? It's kind of harsh word to use, bribe, because if Or should I say... ma'am, Sabi siguro ni Congresswoman, sumunod ka sa script, pambira ka. Hindi ka nasunod sa script, ha? Hindi. Yun, katang isip lang. It's a means to influence your decision being the hope. it could be. Dahil hindi komportable sa natanggap na salapi mula sa tanggapan ni VP Duterte na nooy DepEd Secretary, ayon kay Mercado, pagkaretiro sa pwesto, ipinagkaloob niya ito sa isang non-government organization o NGO. Iprenesenta ni Mercado sa House panel ang mga sobre kung saan inilagay umano ang mga salapi. At least, Mr. Chair, I would know the Vice President is watching us because she just... Binigay daw niya yung pera doon sa foundation. Iniwan lang niya yung envelope. Okay? Ibibigay mo yung pera, kinuha mo, inipon mo yung envelope. Hindi, kayo mag-isip kayo na mabuti, ha? Ano yung remembrance yung envelope? had a press conference. And imagine this, mga kababayan. Imagine this. Tinanggap yun ng Kamara. Ako, kunwari, halimbawa ako, pasensya na ho, binigyan po ako ng tigi 1 milyon. Tigi 1 milyon na nakalagay sa envelope. Galing po kay Ganere. Ang patunay po nito, kaya nga gusto kong mag-testify dito laban sa inyo. Laban kay, kunwari lang, halimbawa lang po ito. Laban kay Tamba. Binigyan ako ng tig 1 milyon. Yung 1 milyon, pinamigay ko. Kasi ganun ako kabait eh. Mabait na tao ako. Binigay ko yung 1 milyon. Tapos inipon ko yung envelope. As a remembrance ng 1 milyon. Tapos ipapakita ko sa inyo ngayon, di ba? Your Honor, these are the envelope na pinaglamanan ng 1 milyon. Ito na po yung katunayan. Ito na yung katibayan. Ito na po yung ebidensya, yung envelope. Sana man lang sininghot-singhot ng congresswoman. Paamoy nga ng envelope kung amoy 1 milyon. Hindi. Dito kasi, naniwala na sila kagad sa envelope. Di ba? Naniwala kagad sila na totoo nga na may 50,000 na inabot sa iyo. At sa sobrang bayani mo, pinamigay mo yung 50,000 na yun. Di ba? Sa dami ng 50,000 na yun, magkano na yun? May higit kumulang 500, mahigit na siguro yun. O baka umabot na ng 1 milyon yun, hindi ko sure ha. Pero gayon pa man, pinresinta lang sa inyo yung envelope, naniwala na kayo. Alam mo yung babae na yun, yung congresswoman na yun, abogado pa man din siya, pero ganun niya kagad tinatanggap yung ebidensya. Envelope lang na walang laman. And she said that she's denying giving former DepEd Undersecretary Gloria Mercado 50,000 for 9 months. And
the Vice President saying that Mercado was let go because she used DepEd to solicit donations from the private sector amounting to 16 million without her knowledge. And she adds that she will provide the media with paper trail to back up her claim, describing Mercado as a disgruntled former DepEd official. I think, ma'am, given your long history and long service to the Republic, 40 long years, I think it's fair It's for you very to be sad. given the opportunity to reply to the Vice President. I think I don't want to do this, but Nak since naman. siya na yung nagsabi, Akala mo naman, ang galing nung dating niya. Akala mo naman, anong bubunutin eh. Dali dahil dahil siya na nagsalita at may banat siya sa akin, lalabas ko ng ebidensya ko. Antayin natin, ano ba ebidensya mo, madam? Tingnan ko nga ebidensya mo. Ha? Suriin nga natin ebidensya mo, madam. i-turn over ko na yung envelope. Tsaya ng drama. Turn over ko na yung envelope. Putang. Leche. Ano kaanin ko yung envelope na yan? Wala naman laman. Yan ang ebidensya mo, yung envelope. O, ito na. I'll just turn over the envelope. Lintik na drama yan. Ay, na ginagago yung mga taong bayan eh. Sino naniniwala sa'yo, madam? Sa totoo lang, naniniwala lang sa'yo. Sigurado ako may tama. May saltik ko yung naniniwala sa'yo, madam. Sigurado ko. Bakit uka nyo? Simple-simple. Envelope lang yan. Yan ang katibayan. Sabi ko nga sa inyo, ito. Halimbawa, ito. Di ba? Dali. Naglaglagan na envelope ko. Ito, 1 milyon. Galing kay Congressman Juan. Excuse me. 1 milyon. Galing kay Congressman 2. Di ba? Ano pa? Meron pa. Oh. Marami pa itong envelope ko ito eh. Lalabas ko na rin yung katibayan ko. Ha? Ito, galing kay Senator Juan. Oh, ha? Oh, ha? Oh, si Senator 2. Ito rin. Oh, ito. Oh, kay galing naman kay Senator 2. Oh, ha? Oh, ito naman. Ha? Oh, galing naman to kay BP Sara. Oh, ayan. Ha? Oh, ang dami, grabe, sabi ko nga eh. Oh, galing kay former president. Oh, ha? Grabe, oh. Ito, galing kay Pastor Kibuloy. Oh, ha? Sa dami, oh. Ayan mga ebidensya ko, oh. Oh, galing kay, kanino ba ba? Sino nyo gusto galing? Galing kay Torre. Si Torre naman, si Torre. Oh, si Torre. Oh, kunwari lang to, ha? Halimbawa lang, oh, ito, ha? Oh, hindi tayo, baka mamaya sabihin nila, ito, galing kay Abalos. Halimbawa lang, oh. Sabihin ko sa inyo, sige na, ilalabas ko na lahat ng ebidensya ko. Ha? Ito, envelope. Oh. Ang daming envelope na nagbigay sa akin. Oh, grabe, di ba? Maniniwala kayo? Gago! Dahil doon, may ebidensya na siya. Dahil doon, panipaniwala na sinasabi nito ni nanay. Hindi. Kung kayo may utak. Kung kayo lang naman may utak. Ganun na lang nyo tatanggapin yung ebidensya? Hindi, I mean, kung kayo matinong tao, kung kayo abogado, kung talagang kayo ay mga congressman na patas at nagsisiyasat ng tunay na ebidensya, patunayan mo. Paano mo masasabi, mapapatunayan na galing kay oh. Paano mo mapapatunayan galing kay BP Sara Duterte yung mga envelope? Anong ebidensya mo? Pwede mo naman bumili ka lang ng envelope sa kanto. Tapos ipresenta mo dyan, sabihin mo, oh, galing ito kay ganito, ganyan. Ano yung ganong kababaw ang mga kongresista natin? O baka naman kayong mga congressman at congresswoman na nagtanim dyan sa babae na yan? Oh, may drama pa eh. Kunwari, ganun pa yung pagbumukha niya eh. Kunwari, hirap na hirap. Wala naman laman yan. Sana ako may laman yan, hirap na hirap mo isuko. Isusuko mo, envelope. Nagagagawan ba't? Envelope lang po yan, ha? Naipamigay niya na yung pera. Bakit? Yung isipin mo, tapos ito namang kamera. Pakikuha. That would be accepted as an evidence.
envelopes where the money was. Comsec, So Paki- it's 9 envelopes. kuha po yung O, 9 envelopes. O. So envelope. it says hope and the amount is there. Kasi ang sakit naman nun, ordinaryo lang akong trabahan. Ayan na. Paawa effect na. Paawa effect na si Madam. Paawa effect na si Madam. Ang sakit naman nun. Ordinary lang ako. Vice President siya. Huhusgahan niya ako. Hoy, te! Hindi lang ako makapagsigaw ngayon dahil masama pakiramdam ko, ha? Ang sama naman nun. Huhusgahan ako ng Vice President. Te, ikaw ang unang humusga. Sumagot lang yung Vice President sa'yo. Tigil mo nga yung drama mo. Drama nito. Tapos, inano ka ng Vice President. Naano ka ng Vice President? Ordinary yung tao lang ako, tapos inaano ka ng Vice President. Sino ba unang humusga? Sino ba unang pumunta dyan na nagpuputak? Nagkataon lang, merong mga ebidensya laban sa'yo na pinresinta ang Vice President. Ay, nako. Diba? It's very painful. Samantala, inihayag din ni Mercado sa pagdinig na pinagbibitiw umano siya sa pwesto noong October 2023. Ito ay matapos niya umanong questionin ang procurement process kaugnay ng DepEd computerization program. Gayunman, tumanggi itong magbitiw sa pwesto at nag-voluntary retirement siya. Ang aligasyon naman kaugnay ng procurement process sa DepEd computerization program, pinabulaanan ng dating Assistant Secretary for Procurement ng DepEd at naging tagapagsalita ni VP Duterte na si Attorney Reynold Munsayak. I was approached, by Attorney Munsayak, and he suggested in the presence of other officials who was with me that the bidders should just discuss among themselves. Mag-usap-usap na lang para hindi masayang yung pera ng 2023. I firmly asserted that the procurement must be implemented and conducted in strict adherence with the rules. The timing of my meeting with Ms. Zulaika struck me as more than coincidental. It gave me the impression that my candid responses was the real reason behind the push to relieve me of my office. Una ho, wala akong dahilan o interes o inklinasyon na magbigay ng isang illegal na order sa isang publikong lugar na may mga tao na hindi ko man lang kilala. Ang naaalala ko po dyan, si Resty po ang kausap ko. Sabi ko, ano ang plano nyo dyan? Kasi kung itutuloy nyo yung post-qualification at maglalaps yan, hindi na aabot yan sa December 2023. So, mag-decide na kayo kung ire-rebid nyo yan. Kasi kung ire-rebid nyo yan, hindi masasayang yung pondo, mayu-utilize pa yan bago mag-end yung 2023. Muling binigyang diin ng chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability na hindi politika ang layo ng pagdinig kaugnay ng paggastos ng pondo ng Naku, OVP style nyo. at ng DepEd sa ilalim ni VP Duterte na may mga puna o findings mismo ang Commission on Audit o COA, kundi imbestigahan ang potensyal na maling paggamit ng kaban ng bayan na anyay pasok sa pandarambong o plunder. I must stress at this point that the sheer vastness of these potentially misused funds sets this matter apart from other instances of irregularity and disallowance. These amounts easily surpass the threshold for the crime of plunder under our laws. Kaya nga po napaka-importante na may presence po dito sa inquiry from their side, from the Office of the Vice President. Para po, pag hindi ka kasi sumagot, minsan nagiging totoo na yung mga akusasyon sa'yo eh. Ganun talaga yun. So kailangan mong Lumabas sa sariling bibig nito ni pagka hindi ka sumagot, ibig sabihin nun parang totoo na yung mga akusasyon sa iyo. So kahit hindi totoo, diba? Ito, isipin nyo So ang intention, kung hindi ka sumagot, parang totoo na. So damihan nyo lang ng damihan ng akusasyon hanggang magsawa si BP Sara Duterte na sumagot. Di ba? Para, ano mangyari? Magmukhang totoo. Pero ang tanong, totoo ba? Ito, sagot. Ikaw na sumagot. Vice President. Para po, pag hindi ka kasi sumagot, minsan nagiging totoo na yung mga akusasyon sa'yo.
Kapag hindi ka sumagot, nagiging totoo na. Pag hindi ka sumagot, nagiging totoo na. So, ibig sabihin nun, hindi totoo. Nagiging totoo lang kasi hindi sumasagot. So, kaya nga, ang gagawin ninyo, lahat ng paratang, ibabato ninyo. Para magsawa ng sumagot, tapos sasabihin ninyo, kaya hindi sumasagot kasi totoo. Diba? Gago! Nahuhuli ka sa sarili mong script, sir. Nahuhuli kayo sa sarili ninyong mga bibig. Ganun talaga yun. So kailangan kaya ka nga po may forum dito para mabigyan po lahat ng tsansa ng equal opportunity na magsalita at ipaliwanag po yung mga problema sa concerns na hinaharap ng agent. Bukod sa 2022-2023 confidential funds ng OVP, may motu proprio inquiry din ang House panel sa umani pagpalya ng DepEd sa ilalim ni VP Duterte na Grabe, no? Yan lang ginagawa nila. Punahin ng OVP, punahin ng DepEd. Lahat sa mga yan, sabi nga ni BP, wala nang nagagawang trabaho dahil sa kapupunta dyan sa Congress. Pero yun lang ang target nitong kamera na ito. Mantakin mo wala namang nangyayaring. Kaya nga, yung proprio na yan? Lintik na proprio na yan? Sino ba yung animal na yan? Ang ibig kasi sabihin yan, kusa. Parang kusa nilang, kahit wala naman talagang issue, kusa nilang iniimbestigahan. Puro DepEd at saka OVP lang. Obvious naman kayo. pag-deliver ng good condition computer units sa kinauukulang users nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Di ba? Ganyan kagago yung mga yan Halatang halata di ba? Ito, sinagot naman ni BP Sara Duterte yan. Ito lang, Wait lang. Sandali lang, Madam BP, Etong si Madam BP, sinagot niya si Gloria Mercado. Nako po. Ito. Ipakita rin natin. In fairness, para sa patas na pagbabalita dito lang sa Banateros. Na ipakita natin ang ito. Wait lang. Okay? Play. Going House Pro, actually minutes ago, former DepEd Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with Hope or the Health Orchestrate Positive Learning, a DepEd project. She believes it could be to influence her decision as Hope. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Yan, ebidensya. Sabi ko naman sa inyo, yan ang pinaka-importante, di ba? Kaya nga tayo mga vlogger, dapat bago tayo kumagat sa issue, meron tayong ebidensya, hindi lang yung kwento-kwento. Kasi nagmumukha ng sinungaling pagkakwento-kwento lang di ba? At saka ibig sabihin, talagang chismoso lang ang datingan. So, dapat talaga laging may ebidensya. Huwag tayong tumulad kay Gloria. Si Aling Gloria. Nautusan lang bumili ng suka sa kanto. Biglang meron na siyang daladalang envelope. Yung envelope niya, yun ang ebidensya niya. Kita mo, mantakin mo, may dala ka lang envelope. Daling ko kaya to sa camera. Sabihin ko kaya ito ay binigay ni Tamba. Kunwari lang di ba para tayong tanga nun? Ano ebidensya mo? Envelope. Anong laman ng envelope? Wala. Bakit? Sobrang bait ko. Pinamigay ko na Pinamigay ko na sa taong bayan. Meron nga kaming ginawang community service. Diyan sa District 3 ng Maynila. Sa barangay pinamigay ko na lahat yun. Itong envelope na binigay sa akin. Pwede ko bang sabihin ganun? Mukha akong tanga pag gagawin ko yun. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. Maniniwala kayo sa isang disgruntled na tao? Bakit kanyo? Bakit? Bakit ba kasi yan? Bakit ba walang kwentang empleyado yan? She was let go because of loss of trust
and confidence sa Office of the Secretary. Okay. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay dun. Nag-solicit. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, May lumabas na niyan, ha? May ebidensya ng pinresinta ang Office of the Vice President. Ha? Yan ho ay may papel na. May papel na po yan na sinasabi na talagang nag-solicit at pirmado mismo ni Gloria. Di umano. Yun ang sabi ni Office of the Vice President. merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, di ba, sa iba't ibang lugar naman sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our Undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Nako. Ginawa niyang executive assistant. Grabe. Ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Yan. Sinabihan na siya na there is a loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. You go. Grabe, no? Bait pa man din ni VP Sara Duterte, no? Kesa na pinagre-resign niya na kasi nakadalawang nakadalawang kagaguhan na, ika nga. Na pareho ay merong ebidensya. Meron ng papel na lumabas ho dyan na talaga nga namang una yung nagsusulisit, kaya nga may tawag ho sa kanya. Siya po ang Solicitor General. Bakit? Nagsusulisit Hindi, meron ako nakita nakakatuwa sabi ng picture na to Solicitor General. Ito, papakita ko lang sa inyo, ha? May nakita kasi ako Sabi ko, grabe naman kayo bakit kanyo ganito ang picture na lumabas? Kasi Solicitor General daw siya. Ayan. Bakit? Nagsusulisit siya lagi. Yan ang sabi, Sabi ni VP Sara Duterte, yan. Yan, Solicitor General. Pangalawa, naglipat daw ng empleyado sa maling paraan kasi siyempre may tamang paraan yung paano maglipat at nabuking ho. So sa madaling salita ho, ginamit yung palakasan, siyempre ayaw ni VP Sara Duterte nun. Tapos anong nangyari, pinagre-resign na lang niya. Mag-resign ka na kasi we lost trust and confidence sa'yo. Sabi nung Solicitor General, sabi niya, Ma'am, matanda na ako, wag yun naman akong pag-resignin kasi siyempre apektado yung kanyang pension. Patapusin nyo na lang po ako. Patapusin nyo lang po ako para pensionado ako. Ang bait pa ni VP Sara Duterte, pinayagan niya pa. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa region. Grabe, sinusolicit mo 16 million. Grabe, sponsorship.
Dinaig mo pa yung mga ano, ha? Yung mga sugal sa social media. Ha? Pag gusto nila mag-sponsor ng mga influencer, ha? Na kinuha niya. And my experience sa kanya, ayoko, factual lang ako ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi execom. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Grabe, no? Department of Education. Chismosang baka... Chismosa ba pala to? Naninira. Siniraan niya pa kay BP Sara Duterte yung isa, ha? Apaka-grabe rin talaga nito ni Madam. Hindi lang Madam Solicitor General. Bago pa lang kami nun. In fact, pag alis ko, 2 years lang kami. Very, very new. Na nagulat ako. Kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung... Itsura pa lang kasi ni Solicitor. Mga ganyang itsura eh, di ba? Hindi, kasi tingnan yung itsura. Nakakita mo na kagad sa itsura pa lang kung... Alam mo na kagad ang karakas eh. Sabi ni Bibi Sara Duterte, nasa HR ka pa man din, naninira ka ng kapwa mo. Sa tanong, mga kababayan, yung mga ganyan bang itsura, nasa karakas niya ba yung manira? Ayun na yung sumagot. I-comment nyo dyan kung nasa karakas niya manira. Tuloy. Maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. Grabe, nagulat ako. Alam ko yung mga ganyan. Uso yan nung panahon ni Mocha. Hindi, uso yan yung naninira. Ang daming naninira kay Mocha nun para matanggal sa PCO. Mga USEC, mga ASEC pa yun doon. Kaya naman, Ay, isa lang masasabi ko sa inyo dyan. Ay, grabe talaga, eh. Talay. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman trabaho. And then, ganun din ang ginawa niya. Nung umalis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. One of the offices of the senators din, nandiyan yan siya ngayon. And yung isang kaibigan ko doon sa Senado, narinig namin na sige na siya atake. Inaatake niya si Michael Poa, si Reynold Monsayak, si Gerald Chan. Iyan ngayon yung nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin. Grabe, ugali pala na talaga niya manira. Grabe naman ate. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Grabe. Ikaw talaga. Grabe naman yan. Talay. Sa opisina, diyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi... May kilala akong ganyan. Yung nag-apply kay Pangulong Duterteng Vice President, tapos tinanggal. Hindi naman tinanggal, hindi tinanggap. Sa madaling salita, busted. Ngayon, grabe ang bitter. Parang ganito si Solicitor General. Porket tinanggal, hindi naman tinanggal, disgruntled. Disgruntled pala. Ewan ko kung ano ba yun. Basta, siya po ay pinaalis. Yun na lang, pinaalis. Ika nga. Talaga namin matanggap na magsusolicit ka sa isang private company on paper 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede yun.
VP, in relation to that, since you brought up yung names po ni Attorney Poa and Attorney Monsayak. So during the probe earlier, she said that yung reason daw kung bakit daw siya nilet go ng DepEd nyo po was that she disagreed daw with Attorney Monsayak's suggestion that bidders in the DepEd computerization program just discuss it among themselves to avoid failed bidding. Ngayon ko lang narinig yan. Sa kanya ko lang narinig yan. Pero ako ang nagsasabi, kasi I was the one who fired her out of the Department of Education. Grabe. Yung dalawang rason na yon, ang rason kung bakit siya pinaalis sa Department of Education. And as I said, may papel yon. Ibibigay namin sa inyo ang papel. Ang HR record ni Villar, nasa Department of Education din. In fact, hanggang ngayon si Villar nasa region. Kasi sinabihan niya yung region bago siya umalis na ilagay yan sa region, wag yan sa teaching position. Pero that person is holding a teaching position. Oh, grabe, no? Oh, gets nyo na. So, sa madaling salita po talaga, mga kababayan, hindi ko katiwa-tiwala ito si Solicitor General. Di ba? Ngayon, hindi ko alam kung kanino nakarating kasi ngayon nagtatrabaho daw to sa isang senador. At ngayon nga daw, ang ginagawa nitong Solicitor General na ito ay sinisiraan daw ang ilang mga tauhan ni BP Sara Duterte. Okay? Siguro, may isang senador dyan, alam naman natin kung sinong senador yun, hindi na natin kailangan pangalanan. Sinasabi nga ni BP Sara Duterte, in due time, kasi sabi niya isa lang ang kumukumpas dito sa mga senador na si Ontiveros, si Trillanes at saka si Franz Castro. Sabi ni BP Sara Duterte may isang kumukumpas lang. At may isa silang bossing, ha? At mukha na itong si Solicitor General ay nautusan na alam mo yun, maging witness laban dito kay BP Sara Duterte para sa kanyang para naman alam mo na yun, para masira kasi siyempre kung ikaw ga naman tinanggal ka sa alam mo yun, tinanggal ka, sabihin na natin tinanggal kasi pinaalis siya to resign, okay, to mag-resign, pero ang talagang doon, tinatanggal ka kasi nga may mga bad record ka na. Aside from sa bad record mo, nagsulisit ka, di umano, may inilipat ka na mali ang proseso, tapos naninira ka pa, toxic ka, ibig sabihin. Diba? Gago! Meron ba kayo alam sa kumpanya nyo na ganyan, toxic? Diba? Pag toxic ka sa trabaho, dapat ka na talagang tanggalin. Yung mayat-maya, bubulong sa'yo at ikikwento yung katrabaho niya. Diba? Kayo. Meron talagang pinanganak na ganyan eh. Yung kesa na trabaho ang asikasuhin, ang inaasikaso yung kapwa empleyado. Kung meron kayong kilalang ganyan, pwede ba isulat nyo dyan sa comment section? Ngayon lang kayo makakaganti. Doon sa katrabaho nyo. Si ganito. Parang si Solicitor General. Meron akong katrabaho. Ganito siya. Pareho niyan, toxic. Porket ako ang paborito. Kasi ako yung sumusunod. Sisiraan ko na. May kilala akong ganyan. Kasi alam mo minsan, ang mga boss, minsan, kung sino yung masunurin, kung sino yung loyal doon sa trabaho, kung sino yung tapat sa kanyang trabaho at masipag, yun ang pinapaboran. Naturalmente. Ikaw, puro ka chismis. Puro ka intriga. Puro ka paninira. Tapos magagalit ka ngayon pag hindi ka gusto nung leader mo. Gaga ka pala. Hindi siya. Yung mga katrabaho ninyo. Gagat gago pala kayo. Kung nagtatrabaho kayo na maayos, magiging favorite din kayo.
Ang problema, excuse me po. Ang problema sa inyo, hindi nyo nga ginagawa ng maayos yung trabaho ninyo, panay paninira ninyo, panay papangiintriga ninyo, sa tingin ninyo, bobo yung leader ninyo para hindi maamoy yun. Diba? Oh. Ha? Gago! Alam mo, sa totoo lang, maraming ganyan. Yan nga yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Eto daw si Solicitor General, ganyan daw ang pag-uugali. Pati mga Yusek Asik na hindi naman dapat niya pinakikialaman ay pinakikialaman niya. Alam mo, usong-uso yan sa government office, yung siraan. Kasi sa government office, lalong-lalo na kung ikaw ay, marami akong alam na ganyan. Kasi nung panahon nga ni Mocha, di ba? Meron kasi tayo mga tinatawag na yung career officer, ibig sabihin, na-appoint sila doon not because of the president, the sitting president, but because meron silang kontrata na mahaba. Sabihin, even mawala yung presidente na sitting at that time, tuloy-tuloy ka kasi nga ikaw ay nakakontrata, career officer ka, di ba? Problema pag yung mga appointed officer, kunwari mga katulad na ni Mocha, minsan nagagalit sila, parang sino ka ba? Wala kang karapatan dito. Ako naghirap dito, ang tagal ko ng director dito, bakit hindi akong inappoint na ASIC? Ikaw, sino ka ba? Artista ka lang. Bold star ka lang. Tapos bigla kang, porket inano ka kaagad ni Digong, assistant secretary ka kaagad. Siguro, ganyan. Mga ganyan, mga chismoso, mga hindi nila matanggap di ba? Marami yung ganyan. Kuwari, hindi ko dapat maging Yusek. Kasi ganito ka, wala kang pinag-aralan. Wala kang ganito. Porkit sip-sip ka lang. Yan, ganyan sabi nga nito, di ba, 40 years na daw siya sa gobyerno. 40 years na daw siya. Ibig sabihin, eto yung mga tipong may karir na. Mahaba na yung karir. Tapos biglang may papasok na bagong sekretary. May mga i-appoint na sarili niyang tao. Usong-uso yan sa gobyerno, yung biglang nagagalit sila dun sa mga bit-bit ng sekretary. Siyempre ikaw, sekretary ka Alam naman ang pagpasok mo, hindi mo bibit-bitin yung mga tapat, mga loyal mong tauhan na kasama mo na ever since. Ibig sabihin, tumingin ka pa lang, alam na ko na iuutos. May mga ganun Kailangan yun ang ganun sa opisina Di ba? Hindi na kailangan magpaliwanag ni VP Sara Duterte. Alam na kagad ng mga tauhan niya kung ano yung gustong mangyari ni VP Sara Duterte. Kasi nga, matagal na niya lang kasama si VP. Minsan, yung mga mapapride, yung matataas ang ego. Ako, nagtatanong lang Solicitor General. Kasing taas ba ng kilay mo, yung ego mo? Hindi, ako nagtatanong lang Kasi minsan nadadama yung kilay sa ego wala. Kasing taas po ba ng kilay ninyo yung ego ninyo? Na, bakit ganito? May mga bagong inappoint na mas malapit kay VP Sara Duterte. Ako yung matagal na dito. Ako ang reyna ng kalakaran dito sa loob ng DepEd. Hindi natin alam kung anong kalakaran yun. Pero alam mo yung mga ganon. Di ba? Ayan, tanong tuloy dito, Madam. Kasing taas po ba ng kilay niyo yung ego nyo? Ako yung nagtatanong lang Alam nyo, mali yung ipinasok ninyo. Kung meron man nagdidikta sa inyo at nagsasabi sa inyong, sige, kaming bahala sa'yo. Kami nang bahala sa'yo. Kami nang bahala sa karir mo. Kami na, ako na. Basta ito lang sabihin mo, ito lang ang gawin mo. Madam, tandaan mo, VP Sara is the best example. Siya po ang best example na malapit pero ginamit. Siya po ang best example dyan. Malapit pero ginamit at nung hindi na magagamit, nilaglag na. Kaya sa inyong mga witness, kuno,
na ginagamit kayo ngayon at akala ninyo forever kayong pagpapalain, mag-ingat-ingat kayo dahil hindi forever yung mga amo ninyo sa posisyon. Darating ang panahon, sila ho ay mawawala sa posisyon. Ikaw, yung dangal mo, yung honor mo, o yung honor mo na inilagay mo o pinusta mo sa taong bayan na nabuking ngayon, forever mong daladala yan hanggang sa huling hinga mo. Daladala mo yung honor na yan. It will not be, alam mo yun, it will not be removed from you. Pero yung mga bumulong sa inyo, hindi forever yan nandyan. Mawawala yan. But the honor that you have wasted because of fake allegation or accusation, dala-dala mo yan hanggang pag, alam mo yun, pag higa mo sa huling higaan mo. Yun lang po. Kaya, babalaho ito sa mga witness pang lalabas kuno. Kayong bahala dahil yung honor ninyo masisira. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.